Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 50 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang nagsisimula ang pagsusulit na labanan, si Lucas, isang mayabang ngunit talentadong miyembro ng kilalang pamilya Whites, ay lumalapit upang harapin ang taga-suri. Sa isang dramatikong hampas ng kanyang wand sa lupa, agad siyang nakapagsumon ng isang malaking at matatag na tagapagbantay na apoy, na agad namang humakot ng papuri mula sa mga nanonood na taga-suri. Isa sa kanila ang nagsabi na mukhang may natatangi silang talento sa harap nila ngayon. Sumang-ayon naman ang tagapagbalita, tinawag si Lucas bilang karapat-dapat na kinatawan ng pamilya Whites. Buong kumpiyansa, inutusan ni Lucas ang kanyang apoy na bantay na umatake habang siya ay nagsisimula ng magbikas ng panibagong spell. Ngunit kalmado lang ang taga-suri habang kinikilala ang lakas ni Lucas, sabay sinabi na kailangan nitong matutong maging mapagpakumbaba. Ipinukpok niya ang kanyang wand sa lupa, at biglang tumindig ang mga matutulis na batong lupa na bumalot sa tagapagbantay ni Lucas. Inalisan ito ng hangin upang mapilitan itong mamatay. Mula sa mga upuan, tahimik na pinagmamasdan ni Arthur ang galaw ng taga-suri at pinuri sa isip ang estratehikong hakbang nito, na kusa ring mapapawi ang apoy ng bantay ni Lucas kapag naubos na ang oksiheno sa loob ng milikhang hukay. Ngunit hindi na tinag si Lucas. Mayabang nang umiti ito at binanggit na may naitalang insidente na nasugatan ang mga taga-suri habang nag-eksamin ng mga aplikante. Anya, siya ang magbibigay ng karangalan sa taga-suri na maging una. Nagsumon siya ng maliliit na fireballs na lumibot sa taga-suri. Galit man ang taga-suri, ay agad niyang tinapatan ito gamit ang solidong bato na naging sanhi ng pagsabog ng mga apoy. Habang tuloy-tuloy si Lucas sa pagcast ng panibagong spell, mabilis na umiwas ang taga-suri at bigla na lang lumitaw sa likod ni Lucas. Gamit ang Earth Magic, sinubukan niyang itaas si Lucas sa hangin, pero ang mga fireball ni Lucas ay biglang lumipad papunta sa kanila. Mabuti na lang at na-block ito ng taga-suri gamit ang kanyang depensa. Matapos iyon, dahan-dahang ibinaba si Lucas at may bahagyang ngiti ng pangungutya niyang pinasalamatan ito sa kanyang oras. Sabay banggit na bagaman kahanga-hanga ang taglay nitong mana, at ang abilidad na matutong gamitin ang mataas na antas ng fire spells, malinaw pa rin kulang ito sa disiplina at karanasan. Ngunit bago pa matapos ng taga-suri ang kanyang pahayag, biglang sumigaw si Lucas at sinabing hindi pa tapos ang pagsusulit. Nilusob niya muli ang taga-suri gamit ang isang napakalakas na pag-ikot ng apoy na tila walang daan ng pagtakas. Gulat ang taga-suri sa biglaan at hindi pinayagang hakbang na ito. Biglang pumasok ang isa pang taga-suri at tinaga ang spell gamit ang kanyang espada upang itigil ito. Nagtataka si Lucas at galit na galit, tinawag ang taga-suri ng masasamang salita, at sinabing ang taga-suri mismo ang pumigil sa kanya. Ngunit mariing ipinaliwanag ng taga-suri na si Lucas ang lumabag sa regulasyon sa pamamagitan ng patagong pag-spell matapos ideklarang tapos na ang labanan. Sa huli, si Emily, ang taga-suri, ay binigyan pa rin siya ng pasadong marka. Iniranggo siya bilang by class dahil sa kanyang pambihirang mana at kakayahang gumamit ng fire magic. Pag-alis ni Lucas pabalik sa upuan, galit nitong sinuntok ang pader at ipinagsigawan na hindi dapat siya ikumpara ng iba sa kanya dahil ang B-class ay nararapat lamang sa tulad niya. Sa kanyang isipan, nagbanta siyang ipapaalam niya ito sa kanyang ama. Pagkatapos ng labanan ni Lucas, tinawag na ang susunod na aplikante, si Arthur na nagpakilala bilang si Note. Binigyan siya ng fist bump ni Jasmine at binati ng good luck. Habang papunta sa arena, iniisip ni Arthur ang susunod niyang makakalaban, isang veteranong mandirigma na bihasa sa espada at may matalas na galaw. Ngunit kahit mahusay ito, napansin ni Arthur ang ilang kahinaan sa kanyang depensa. Mabilis at mayabang na pinilit ng taga-suri si Arthur na mag-umpisa, binanggit pang wala silang impormasyon sa kanya. Ngunit nang ilalabas na ng mandirigma ang kanyang espada, bigla itong napatigil. May kakaibang presensya si Arthur, isang nakapapasong pressure na pumigil sa galaw ng taga-suri. Tumahimik ang buong paligid. Biglang dumating si Caspian, ang tagapamahala ng Adventurer Guild at isang AA class na makapangyarihang mage.
Laking gulat ng lahat nang siya mismo ang nagsabing siya ang mag-examine kay Arthur. Naguluhan si George, ang mandirigma, kung bakit kailangang bumaba ng isang tulad ni Caspian para lang sa isang pagsusulit. Ngunit mahinahong ipinaliwanag ni Caspian na may personal siyang koneksyon sa sponsor ni Arthur, kaya nararapat lamang na siya ang sumubok dito. Gulat at pagkamangha ang bumalot sa buong arena. Sino nga ba talaga si Arthur para bigyan ng ganoong espesyal na atensyon? Ang tunay na pagsusulit ay ngayon pa lamang magsisimula, at dito nagtatapos ang chapter 50 ng The Beginning After the End. Patuloy lang po sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Paalam.